Hoy mga ka-loan, sagutin nyo nga ako. Kung may loan application ba na nagsabing, hindi masyadong malaki ang kaltas ko, hindi rin isang bagsakan ng bayaran sa akin, at hinati pa sa 3 repayment terms, mapapa-apply ka ba agad? Sandali lang! Baka mamaya na-excite ka na naman ka-loan. Alam mo naman tayo mga Pilipino, kapag ka nakakita ng salitang apply now, mabilis mag-approve, parang nanalo sa raffle. Tapos pagdating ng due date, pwede po ba akong mag-lock profile? Hala, ano po yung pwede kong gawin? Char! Kaya sa video na to mga ka-loan, sisilipin natin ang isang loan application na parang medyo naiiba sa iba. Dahil sa unang tingin, mukhang okay ang offer niya. Nakaka-excite. Hindi ganun kalaki ang kaltas. At hindi rin agad-agad ang bayaran dahil nahati nga sa 3 terms. Pero alam naman natin mga ka-reloan, hindi porke mukhang mabait sa umpisa ay mabait na hanggang dulo. Parang mga estudyante lang natin sa eskwelahan yan, sa unang araw ng pagpasok, ang tatahimik, ang babait, di makabasag pinggan. Kaya mga ka-reloan, bago ka pumindot ng apply now dyan, na parang kinikilig pa sa crush mo, alamin muna natin kung ano ba talaga ang meron sa loan application na to. Magkano ang totoong makukuha natin? Magkano ang babayaran? At talaga bang nahahati sa 3 equally terms? At syempre, sulit nga ba ito kumpara sa ibang loan application? Pag-uusapan natin yan ngayon mga ka-reloan, kaya welcome sa ating vlog! Char! Disclaimer lang mga ka-reloan, yung video natin na to ay for educational purposes lamang po. Hindi po ito pang-iinganyo or sponsored para kayo ay mangutang dito. Hindi po ito financial advice, kaya ugaliin po natin na magbasa ng mga loan terms at siguraduhin na kaya mong bayaran yung kahit na anumang loan term na kukuhanin mo. So, yun na nga mga ka-reloan, simulan natin to at i-download na nga natin si Peso House. Ayan nga siya mga ka-reloan, Peso House, get cash safe and fast. Naka-under siya kay Lipgen Lending Incorporation. As of now ay meron siyang 4.4 na stars at meron siyang 11K na reviews. At siya nga ay na-release noong June 23, 2024 pa. So, 2 years na siya na nagra-run. At ang nakapag-downloads na nga sa kanya or naka-experience na sa kanya ay nasa 1 million ng mahigit na borrowers. Pagka-download nga natin mga ka-reloan, syempre, app permissions, agree lang natin yan. Then, privacy policy, agree lang ulit. At eto, nahihingan na tayo ng phone number and let's go na natin yan. At kapag nailagay na natin yung number natin, syempre, sasenda na tayo ng OTP. Ilagay na natin yan. At eto na yung kanilang pinaka-homepage. Maximum borrowable na up to 30,000 pesos daw. At meron siyang maximum term na 210 days. At interest rate as low as 0.09% per day. So, 3 steps lang daw yan. Apply na natin. At meron nga lang tayo ditong 4 na sasagutan mga ka-reloan. Dito nga sa una ay basic info, yung ating first name, middle name, last name, gender, birth date, education, marital status, Facebook link, at saka yung email. So yun nga mga ka-reloan, eto lang talaga yung hindi ko nagustuhan dito kasi nanghihingi siya ng Facebook link and ng email address natin. So hindi tayo magpo-proceed dito kung hindi ka maglalagay ng Facebook link mo. So parang doon pa lang, medyo nagtaka na ako kasi alin niya yun, di ba? Para saan? Meron na nga tayong contact number na ibinigay sa kanya. Anyway, dahil gusto nating silipin si Peso House, sige, ibigay na natin yung gusto niya. At pangalawa nga ay yung work information natin. Type, industry, job experience, monthly income, pay frequency, monthly payday, tsaka yung ating residence info, regions, province, and yung detailed address natin. Mga ka-reloan, ito yung good news dito sa work info niya. Wala po akong nilagay na trabaho dito. Unemployed ako. So mga ka-reloan, kahit wala kang trabaho ay pwedeng-pwede ka dito kay Peso House. Kaya student ka or ikaw ay retire o ikaw ay housewife. Pagkatapos nga ng mga ka-reloan ay dito na tayo sa contact at 2 lang yung hiningi niyang contact reference. And make sure lang natin mga ka-reloan yung ilalagay natin ditong contact reference ay alam nila na nilagay natin sila dito kasi mga ka-reloan, kapag hindi tayo makontak, alam naman natin na sila ang bubulabugin nitong mga to. Pagkayari nga ng contact info na to ay dito na tayo sa ID, yung panghuli nating sasagutan. Ayan yung ID type, ID number, ilalagay na. At ito yung mga ID type na pwede sa kanya.
UMID, passport, SSS card, PRC ID, TIN, driver's license, voter's ID number, PhilHealth ID, OFW ID, Pag-ibig, GSI, SID, at saka syempre my favorite national ID. So marami siyang ID na pwede. Medyo maluwag siya dito. At ang isa ko pang nagustuhan dito mga karilon ay wala siyang facial recognition. Yon, picture lang ng ID. Pagkatapos nga ng mga karilon ay ipapakonfirm niya pa sa atin kung tama ba yung ating inilagay doon na info. Then confirm na natin yan. Pagkatapos nito ay yung account information identity na natin. Account type ay pwedeng GCash, pwedeng Paymaya, and pwedeng GrabPay. So yun lang yung pwede. Wala siyang bank account dito. Then kapag nakalagay na tayo ng account type natin, syempre yung account number natin o yung GCash number natin. Then, save na natin yan. Pagkatapos, may lalabas ulit na please confirm. Siyempre, confirm lang natin yan. Siguraduhin nyo lang na tama yung inilagay nyo ditong GCash number. Kasi baka mamaya, ma-approve kayo, pumasok yung loan nyo mga karilon, tapos mali pala yung number. Naku, magbabayad kayo ng dilat. At pagkatapos nga nun, get funds, 59 seconds lang, information submission na tayo. At pagkatapos nga nun mga karilon ay na-offeran niya tayo ng 3,500 pesos, yung pinakamalaki, at 600 naman yung pinakamaliit. At ito nga yung loan terms niya ay 3 terms, 150 days. So tinatouch ko yan, ayaw, wala siyang lumalabas. At kapag gusto nga nating isagad yung loan natin mga karilon dito sa 3,500, ang matatanggap natin sa kanya ay 3,150. So mga karilon, ito po para sa akin ay good siya. Kumpara sa iba, 350 lang yung naging bawas kasi merong mga loan application na kapag 3,000 yung amount mo, ang nare-receive lang nila 1,821, di ba? Kaya ito para sa akin ay okay pa rin to. Pero mga karilon, nasa sa inyo po ang pagpapasya kung gusto nyo ditong mag-loan ha. Tapusin nyo muna itong video at hindi ko rin kayo hinihikayat. Ito po ay based na sa aking experience and masyado akong masaya dito. At ayan na nga, kaya lang mga karilon ang nakalagay dito na first schedule payment natin ay 2,240 agad. At ang first due date natin ay sa June 19, 2026. So, hindi agad dito nakalagay kung kailan yung pang second na pangbabayad natin. Pero malinaw na yung unang pagbabayad natin ay 1 week lang mga ka-reloan. So, kailangan natin pindutin yung loan now kahit medyo nakakatakot kasi doon palang lalabas yung pangalawang schedule niya at saka yung pangatlong schedule niya. So, dito sa 3,500, noon pala may confirm pa pala dito, ayan o. Medyo nakakadalha lang kasi talaga mga ka-reloan yung mga ganito. Ayan, yung susunod na pagbabayad natin sa kanya ay sa June 26. So, another 7 days lang ulit ay 2,240. So, ibig sabihin mga ka-reloan, yung 150 days niya ay joke. Pero, 2 linggo naman nating babayaran at talaga namang equally na hinati. At yung third schedule repayment natin ay sa November 9 pa. Yun nga yung bubuo sa 150 days at 35 pesos na lang yun. Pero kapag nabayaran daw natin, yung dalawang schedule natin na nauna ay mawi-waive na itong 35 pesos. Ang total na binayaran natin ay 4,480. Ang natanggap lang natin mga ka-reloan ay 3,150. So, ang tinubo niya agad sa atin sa loob ng 1 linggo ay 1,330. So, mga ka-reloan, hindi nga ganun kalaki yung bawas sa loan amount natin, pero grabe pa rin yung tubo nito. So mga karilon, kapag kinuha natin yung naging tubo niya sa atin, yung natanggap natin 3,150, kabuuan babayaran natin ay 4,480, tubo niya ay 1,330. Ang interest rate niya sa loob ng 14 days ay 42.22%. Katumbas na rate nun per day ay 3.02%. So mga karilon, yun po ay medyo malaki talaga. Kaya dito ay nalungkot na ako ng Verilight kasi sa unang tingin maganda yung kanyang inaalok, di ba? Pero kapag nag-compute ka na, dyan mo na talaga makikita yung totoong bangungot. Char. So kaya mga karilon, kapag ganyan ba, itutuloy nyo pa ba yan? At syempre para malaman din natin kung totoo ba na yung nakadeclare na amount receive ay yung ba yung matatanggap natin, niliitan ko na lang yung niloan ko dito sa kanya para patunayan din natin. So, 600 lang kasi 600 naman yung pwede nating i-loan sa kanya na pinakamaliit. And ganun pa din yung schedule ng pagbabayad natin. Sa unang schedule natin ay 384, sa pangalawa ay 384, at sa pangatlo ay sa November 9 ay 6 pesos na lang. I-confirm na natin yan at ayan, information submission na tayo. At deposit on the way na daw at wala pa nga 1 minute ay nakatanggap na tayo sa GCash natin ng
540, which is yun nga yung nakadeclare doon sa kanyang loan info. So mga ka-loan, ang tinubo naman sa atin dito sa 600 ay 228 pesos. At kapag kinumpute nga natin yun, ay 42.22% pa din and 3.02% pa rin kada araw. So, yun lang mga ka-loan ng tungkol dito kay Peso House. Madali siyang utangan, madaling applyan, mabilis siyang mag-approve. At medyo malaki yung kanyang receive amount, hindi ganun kalaki yung kaltas, pero malaki yung tubo niya at 7 days up to 2 weeks lang ang pagbabayad. So, nasa sa inyo yun mga ka-loan kung gusto nyo bang mag-loan dito o hindi. So, para sa akin ay hindi ko to ilo-loan kung hindi ko naman talaga kailangan na kailangan kasi malaki pa rin talaga yung interest niya na yon sa loob lang ng 2 linggo. And may mga nabasa rin nga ako ditong mga negative reviews. Ito ay nanghaharas. Yan, nagte-text sa mga contact reference. Nagpo-post sa social media kapag hindi kayo agad nakakapagbayad. So, yun lang mga ka-reloan. Maraming salamat sa panonood. At sana ay makaahon na tayong lahat sa pagkakautang. Iwasan natin ang tapal-tapal system para hindi tayo malubog sa sistema. So, kung nakatulong sa inyo yung video natin ay please like. Comment na rin kayo kung may experience ba kayo kay Peso House para makatulong din kayo sa iba nating viewers. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin nyo na yan and hit the notification bell para lagi kayong updated sa video natin. Yun lang. God bless you all. Bye!